Yung mga ganitong klaseng bentahan is actually illegal. Hi everyone! So last week napag-usapan natin kung bakit may mga taong nakakabili or bumibili talaga ng raw lots. So ginagawa ng mga nagde-develop ng raw lots, bumibili sila ng mga malalaking parcel of lands na agricultural, tapos sinasubdivide nila. Once masubdivide, binibenta to the public as residential. Yung mga ganitong klaseng bentahan is actually illegal, and hindi kasi basta-basta na pwedeng ibenta ang isang agricultural land into residential kasi dumadaan pa yan sa mahabang process. Kasi sa isang city or municipality, merong allotment na kung saan ang pwedeng i-allocate as residential, saan yung commercial, agricultural, at saka industrial. So, hindi siya basta-basta na, say for example, bibili kayo or magbibenta kayo ng mga agricultural lands, pwede nyo na siyang ibenta agad as subdivided lots na residential. Kasi dumadaan pa yan sa mahabang proseso, which is land conversion. So, land conversion is the process kung saan yung classification na agricultural gagawin siyang residential. So, yun yung dapat nating tandaan kapag bumibili tayo ng mga lote or mga smaller parcel of lands na minsan sinasubdivide and binibenta na lang to the public. So, kung kayo ay one of those people na gustong bumili ng mga maliliit na parcel or maliliit na cut ng mga properties na lupa, it's best na alamin nyo muna kung raw lots ba yan or hindi. So, what are the steps? Ito yung pinakamagandang gawin ninyo. First of all is, itanong ninyo muna doon sa nagbibenta kung meron bang approved subdivision plan. So, yung itong approved subdivision plan, supposedly, na-approve na to ng LMB or ng DNR, na yung binibentang property na supposedly, isang buong property yan kasi, tapos sinubdivide. So, dapat itong mga smaller parcels or smaller cuts, approve na yung technical description yan or may sarili na silang technical description. Second is, tanungin ninyo yung nagbebenta. Ano ba yung classification ng lote na binibenta sa inyo? Is it already residential or is it still agricultural? So, if sinabi sa inyo na hindi nila alam, magtaka na rin kayo. So, hanapan ninyo ng proof na residential na talaga yung property na yan. Ano ba yung tamang document na hanapin ninyo? So, yung tamang document is yung tax declaration. So, i-ask ninyo kung saan na yung tax declaration ng property or ng buong property na yan para hindi kayo mahirapang magpatitulo ng property na yan. So, ang next step is, alamin ninyo kung meron bang pending na application ng processing ng permit. Kasi supposedly, kapag subdivided lots, ang notion na supposedly natin is magiging subdivision development siya. So, alamin ninyo kung meron bang pending na application ng developmental permit doon sa city or municipality. Kasi alam nyo, kapag nag-submit sila ng mga applications na yan, meron na silang ginawang mga steps at saka dahan-dahan na nilang kinocomply yung mga requirements para maging legal sila na subdivision. And finally, last but not the least, actually this is the most important, kailangan merong license to sell yung subdivision development. Actually, itong number 3 at saka number 4, itong developmental permit pa nga lang, karamihan sa mga raw lots, walang mga ganito. So, gusto lang nilang ibenta and then, bahala na kayo kung anong gagawin ninyo. I've been there, yung parents ko nakabili ng mga ganyang property. Ikikwento ko rin sa inyo yung nangyari na yan in my next video. Pero sa ngayon, ito lang siya. And hopefully, mag-guide kayo ng konti before you buy raw lots in the Philippines.